Good afternoon, blessed people. At ang topic last Sunday sa church namin is how to maintain your blessing. Sa Matthew 6 verse 32, sinabi, seek first the kingdom of God and all this thing will be added to you. Paano mo mapapanatili ang blessing mo kung parati kang tatawag sa Panginoon? Dito sa Psalm 107 verse 20, pipili na lang ako ng mga tumatak sa akin at bakit mahalagang tumawag sa Panginoon. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandang loob ay mapagkailanman. Sabihin gayon na tinubos ng Panginoon na kanyang tinubos sa kamay ng kaaway at ang pinisan mula sa mga lupain, mula sa silangan at mula sa kanlunuran, mula sa ilagaan at mula sa timugan. Sila'y nagsilaboy sa ilang at sa ulilang landas sila'y hindi makasumpong, bayang tahanan, gutom at uhaw. Ang kanilang kaluluwa'y naglulupaypay sa kanila. Kapag wala kang relationship sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay lupaypay at saka lost. Hindi mo alam kung ano ang dapat mong gawin sa buhay mo. Kasi, klaro naman that sinabi ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung wala ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo, wala kang totoong buhay. And then, tatalo na lang tayo sa verse na to, sila ay humingi ng tulong sa Panginoon at sila ay tumawag sa Panginoon. Dito, sapagkat kanyang sinira ang mga pintuang bahayan sa tanso at pinutol ang mga halang na bakal, mga mangmang dahil sa kanilang mga pagsalansang at dahil sa kanilang mga kasamaan ay nagdadalamhati. Kinayayamutan ng kanilang kaluluwa ang sari-saring pagkain at sila'y nagsisilapit sa mga pintuan ng kamatayan na magkagayoy nagsidaing sila sa Panginoon at sa kanilang kabagabagan at iniligtas niya sila sa kanilang kahirapan. Sinugo niya ang kanyang salita at pinagaling sila at iniligtas sila sa kanilang ikapapahamak. Ito ay ang pagtawag sa Panginoong Jesucristo. If you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, magkakaroon ka ng knowledge na anak ka ng Panginoong Jesus. At kung anak ka ng Diyos, at kung tatawag ka sa Kanya, ay mapapakinggan ka niya. At ito ay kung nagrepent ka ng tama. Kaya sa Romans, sinabi to sa 12 verse 2, don't conform with the pattern of this world, be transformed by renewing of your mind. Dito sa Luke 18 verse 1, sinabi dito, now Jesus was telling the disciple a parable to make the point that all the times they ought to pray and not give up and lose heart. Ito yung kwento ng widow na desperate na kailangan niya ng legal protection at lumalapit siya sa judge na walang takot sa Diyos. Tignan mo tong kwento na to. Kung babasahin mo to at ibubuod mo tong kwento na to, pwede mo siyang basahin sa Luke 8. Itong widow na to, kailangan niya ng tulong nitong judge na to. Pero tandaan mo, itong judge na to ay walang takot sa Diyos. Pero itong widow na to, halos araw-araw pinupuntahan tong judge na to para humingi ng tulong sa kanya. Dahil nga itong judge na to ay walang puso, pero dahil nakulitan na siya dito sa widow na to, binigay niya na rin yung legal protection na kailangan ng babaeng to. Ito ay dahil sa consistent and persistent na prayer niya. Kaya napakahalaga ng pagpipray. Hindi ito yung dahil tayo nagpipray dahil kailangan natin ng ganito, ng ganyan. Hindi yun eh. Binibigay natin yung kapangyarihan sa Diyos na, Lord, intervene sa buhay ko. Kasi hindi ko kaya. May mga part na hindi natin kontrolado. So, ang gagawa ng hindi natin kontrolado at ang gagawa ng mga walang imposible ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya laging sinasabi ng Lord, don't worry. Pray without ceasing. Kasi siya ang gagawa ng part niya. Hayaan mo ang Diyos ang gumawa ng part niya at ang yung part mo lang is magdasal ng magdasal. Dito sa John, afterward, Jesus found him in the temple and said to him, see, you have been made well, sin no more, lest a worse thing come upon you. Ito yung sa pinagaling ng Lord sa Bethesda, na 38 years na may kapansanan tong lalaki na to, nakaupo lang siya doon sa lugar na yon. So, nagtanong si Lord, gusto mo bang gumaling? And then, sinabi lang ni Lord, take your mat and walk. And after the 38 years na hindi siya makalakad, ay nakalakad siya because of naniwala siya sa Panginoong Jesucristo, tinulungan siya ng Panginoong Jesucristo at
naniwala siyang mapapagaling siya ng Panginoong Jesucristo. At that time, hindi niya pakilala si Jesus. Alam mo ba, kapag pinagaling ka ni Jesus, saan pumunta tong lalaki na to? Sa temple. At doon niya nalaman kung anong pangalan ng Panginoong Jesucristo. Lahat ng makakatanggap sa Panginoong Jesucristo ay magkakaroon ng pangalawang buhay. So kaya nga sinabi, therefore, if anyone be in Christ is new creation, all things are passed away, behold, all things are become new. Pag sinabi na ng Lord na bago ka na, magkakaroon ka ng bagong buhay. Tapos titignan mo yung kwento na to Itong lalaki na to, nung pinagaling siya ng Panginoong Kristo, after the 38 years na lumpo lang siya, saan siya pumunta? Sa simbahan. Kaya ang magkakaroon ng bagong buhay ay pupunta sa temple at sa simbahan at paglilingkuran ang Panginoong Kristo. Kasi wala ka ng buhay na gusto pang ibigay, kundi yung pagpurihan mo lang ang Lord, ibigay mo lang ang buhay mo sa Kanya at isik mo lang siya everyday at gusto mo na yung path na gusto niya para sa'yo. Kaya nga sinabi, Lord, your will be done. Kung anong kalooban mo, Lord, yun ang masunod. Kasi yun yung makakapagbigay sa'yo ng kapayapaan. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Kaya, maintain mo lang ang blessing sa Lord kung lalapit ka lang sa pinaka-source wherein si Jesus Christ.